Naputol na ang 268 game streak ni Steph na merong 1 or more 3-point shot sa isang game. Ito ay versus Portland. Huling nangyari yon na walang naipasok sa isang game na 3-point shot si Steph noong 2018 pa. After nitong makapagtala nga ng mahigit 3,500 3-point shot sa last game nila versus Brooklyn Nets. Sa game na yon, meron si Steph na 31 minutes, 12 attempts, 7 points, 3 rebounds, 1 steal, 1 block, 0 out of 8 mula sa 3-point area, pero meron siyang plus 14 sa plus-minus rating. Ang defensive rating pa ni Steph nasa 110. So positive pa rin yun so far dahil nagkaroon di umano ng usapan si Steph, Klay at Coach Steve Kerr na kailangan talaga ni Steph ng tulong. Sa season ngayon ng Golden State, 3 lang ang meron double digits sa attempts sa team nila, si Steph, Klay at Wiggins. Below average ni Steph yung attempts niya versus Portland. Last November, ang record doon ng Golden State 6-9. Sa time span na yun, 3 ang merong mataas na attempts. Si Steph meron 28 points, 5 rebounds, 4 assists, 4 turnovers per game. Si Klay Thompson naman 15 points, si Wiggins 13 points per game. Sa December naman, meron na silang 4 na double digits sa attempts. Si Steph, Klay, Wiggins at si Podziemski. Sa December din, ang Golden State meron ng 6 na players na naka-double digit average. Kasama sana dito si Draymond, pang 7 siya kaso suspended. Umangat din na malaki sa last 7 games ang average si Klay Thompson. 20 points, 5 rebounds at 40% mula sa 3-point area. Si Podziemski naman nasa 10 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal at 42% mula sa beyond the arc. 5-6 record ang Golden State kapag wala si Draymond. Sa ngayon, yung rating niya ay halos kaparehas lang din kapag naglalaro siya dito, 7-8. Kapag kasama nila si Draymond, yun pa din ang iikutan ng offense nila, mostly si Steph. Tapos, imbes na si Kuminga ang umangat ng minutes since nawala si Draymond, dito sa Golden State, ang umangat yung sa rookie nila, si Brandon Podziemski. Sabi nga ni Steph, kailangan nilang baguhin yung rotation nila at wag silang mag-i-expect na may iba yung resulta kung same pa rin yung gagawin nila. Sa 3 games na wala si Draymond sa Golden State dahil sa suspension, nilagay nila sa Kuminga sa starting unit pero hindi siya yung merong most minutes na nilagay nila doon. Si Brandon Podziemski, meron siyang almost 33 minutes per game kumpara kay Kuminga na 21 minutes, 12 points, 4 rebounds at 1 steal per game. Mataas yung percentage ni Kuminga sa field, 56 and 45%. Nilagay silang dalawa sa starting unit, si Andrew Wiggins naman sa second unit. Ito pa lang ang 3 beses na merong magandang game si Andrew Wiggins. 25 points, 7 rebounds, 1 steal at 1 block, merong 4 3-point shot versus Portland. Si Brandon Podziemski naman sa loob ng 33 minutes, nasa 11 points, almost 6 rebounds, 5 assists, 2 steals per game, nasa 38 and 28%. Sa rotation pa na yon, si Steph, Klay at Brandon yung mahabang minuto. Silang 3 yung nagrara ng offense. Si Podziemski di umano ang replacement ng Golden State kay Draymond, hindi si Kuminga dahil sa defense nito. Hindi lang naman steals at blocks nakikita yung defense. Base kasi sa stats, may mataas na rate ang Golden State na makakuha ng offensive foul mula sa kalaban kapag si Draymond andun. So medyo mali ata yung statement ko doon. So mataas yung rate ni Draymond na nakakapag-draw siya ng charge para makuha yung offensive foul mula dun sa kalaban. So yun yata yun. Sa stats na yon, si Brandon Podziemski ang number 3 player sa buong NBA na nakakakuha ng charge thrown. Tabla silang dalawa ni Draymond na meron na agad 10 ngayon. Sinabi rin naman niya sa interview na kailangan i-adjust ng Golden State yung defense dahil wala nga si Draymond at kailangan nila ng papalit. So isa siya sa pumalit doon dahil nga meron din siyang confidence. Si Draymond din na nakiusap noon sa Golden State na alisin sa G League at ilagay sa main team ang 2 rookie nila para makapag-adjust agad.